Tay! Itay! Tay! Abay, ano ba nangyayari sa'yo, Poldo? Kung makasigaw kay dinaig mo pa hinahabol na 10 halimaw. Si Buboy po, Tay. Nasaan po siya? Gusto ko siya makausap. Hindi ko alam kung nasa ng batang yon. Kala ko ba sumunod sa'yo kanina at maghihingi daw siya ng pambili ng tinapay. Teka, sandali lang. Bakit mo ba hinahanap ang apo ko, ha, Poldo? Yang batang yan, gumawa na naman ang kalokohan. Doon pa sa babaeng yun. Ipinahiya na naman ako sa barkada ko. Lintik talaga. Mapapatay ko na ang batang yan. Abay, bakit mo naman papatay ng apo ko? Saka bakit ka naman mapapahiya? Gaano ba kalaki na gawa niyang kasalanan at nang gagalaiti ka ng ganyan, ha? Basta, si Buboy ang gusto ko makausap. Alam naman ng batang yun na hanggang langit ang galit sa akin ni Susan. Abay, sa babaeng yung pa siya nakagawa ng kasalanan. Bakit parang apektado ka? Ano bang kasalanan ni Buboy at napasugod ka pa rito, ha? Teka, mukhang nakainom ka na naman ng alak, ha? Hindi, nasa babatang yun, Tay. Alam kong itinatago niyo na siya. Hindi ko siya itinatago, Poldo. Kaya huwag kang magsisisigaw dyan. Ako na lang ang bahalang kumausap sa apo ko. Sige na. Hindi po. Ako ang kakausap sa kanya. Wala akong tiwala sa inyo. Hindi siya matatakot sa inyo. Buboy! Buboy! Nasaan kang bata ka? Lumabas ka! Huwag mo akong pagtaguan! Ako na nga lang ang kakausap kay Buboy. Hindi mo siya pwede kausapin hanggat hindi lumalamig ang ulo mo. Tumabi kayo dyan, Tay. Umalis kayo sa harapan ko. Bakit ba kayo nakikialam, ha? May pakialam ako, Poldo. Hindi ako makakapayag. Nasaktan mo ulit ang apo ko. Ikaw pa naman kung makapalo ka sa bata parang kalabaw ang hinahampas mo. Saka hindi pa malinaw kung ano naging kasalanan ng apo ko. Kaya bago mo siya husgahan, pakinggan mo muna kung ano ang paliwanag niya. Kay malabo o malinaw, Tay, pag nanakaw pa rin ang dahilan na ikinakagalit ko sa kanya. Buboy! Ano ba? Hindi ka malalabas? Talaga sa babaeng yung pa, ha? Alam niyo bang sinugod ako ni Susan sa inuman at pinagtatatalakan ako doon? Kung umaste, parang asawa ko siya. Ayon! Di lumabas din ang totoong dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Nasasaktan ka dahil galit na galit sa'yo ang babaeng una mong minahal. Umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayong dalawa. Sa kayo sinasabi mong kasalanan ng apo ko. Abe, hindi magagawa ni Buboy ang magnakaw. Hindi ko siya pinalaki para matutong magnakaw. Alam ko yan. May tiwala ako sa kanya. Kaya hindi mo sasaktan ang apo ko dahil ako ang makakalaban mo. Tay, pwede ba? Huwag niyo nang ibalik ang nakaraan. Tsaka, tigilan niyo na nga ang pagtatakip sa kasalanan ng apo niyo. Umalis na kayo sa harapan ko at kakausapin ko lamang si Buboy. Alam ko nagtatago na naman siya sa kanyang silid, tama ba? Kaya hindi po kayo umaalis sa tapat ng pintuan niya. Ikaw ang tumigil, Poldo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka natatahimik. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Takot na takot siya. Takot? Kung takot siya, Tay, hindi niya maiisipang magnakaw. Mula sa loob ng silid ng may 11 taong gulang na si Buboy, ay dinig na dinig niya ang galit na boses ng kanyang ama na si Mang Poldo. Kahit na hinaharangan ito ng kanyang lolo Eloy, ay mas lalo lamang itong nagwala at muntik na masira ang kanyang pinto. Pagpasok ni Mang Poldo sa loob ng kanyang kwarto, ay kagad siya nitong hinanap. Habang sa pinagtataguan niyang silong ng katre, ay kitang-kita niya ang maruming paa ng kanyang ama. Halatang tumakbo ito pauwi sa kanilang bahay. Kung ayaw mo masaktan, Buboy, lumabas ka na sa pinagtataguan mo. Huwag mo nang hintayin na ako pa makahanap sa'yo. Ano? Hindi ka malalabas dyan? Ayoko sa lahat yung pinagtataguan ako. Mas lalong isiniksik ni Buboy ang kanyang katawan sa silong ng katre. Nanginginig ang buo niyang kalamnan nang dahil sa takot. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Kung paano siyang magpapaliwanag sa kanyang ama. Wala siyang kasalanan sa pagkawala ng alagang ibong kalaw ni Aling Susan.
Dagta lang ng langka ang kanyang kinuha at wala ng iba. Ang dagta ng langka ay ginagamit para gumawa ng patda o panghuli sa mga ibon. Ibinabalot ang dagta ng langka sa maliit na sanga ng kahoy bago lalagyan ito ng pangati o pangakit sa ibon para dumapo sa patibong. At si Aling Susan lang ang may puno ng langka sa kanilang baryo. Hindi naman niya akalaing magdudulot yon ng malaking kaguluhan dahil sa una pa lang ay kumukulo na ang dugo ni Aling Susan sa kanya. Kaya madalas ay gumagawa ito ng dahilan para pansinin ng kanyang ama. Kahit mahirap lang sila, ay hindi niya naisip na magnakaw ng gamit ng iba, lalo na kung ito ay tungkol sa ibon dahil marunong siyang manghuli nun. Kung nakita niya lang sana si Isko na kanyang kaibigan, kahit papano ay may magtatanggol sa kanya. Hindi niya akalain na bigla itong mawawala. Di sana ay may magpapatunay na wala talaga siyang kasalanan. Ang pagkakamali lang niya ay pumasok siya sa bakuran ng walang paalam. Kaya alam niyang sa pagkakataong ito ay tagilid ang kanyang sitwasyon dahil madalas siyang napapagalitan sa panguhuli ng ibon. Halos manlaki naman ang mga mata ni Buboy nang yumuko ang kanyang ama. Direkta itong tumingin sa kanyang mga mata habang nakadapa si Mang Poldo sa sahig. Sinasabi ko na nga ba't nandiyan ka lang eh? Halika nga ritong bata ka. Malilintikan ka talaga sa akin. Mabilis na hinawakan ni Mang Poldo ang braso ni Buboy at hinila siya nito palabas ng katre. Sinubukan pa ni Lolo Eloy na pigilan ng anak pero wala rin itong nagawa dahil sa kalagayan nito. Halos umikot ang ulo ni Buboy sa lakas ng sampal ng kanyang ama sa pisngi niya. Bumagsak siya sa sahig na gawa sa kawayan, pero hindi pa pala natatapos doon ang pananakit ni Mang Poldo sa kanya. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Buboy. Aray, tay! Tama na po, tay! Nasasaktan na po ako! Bitiwan niyo po ang braso ko, tay! Tama na po! Talagang masasaktan ka sa akin dahil buong buhay ko, ngayon lang ako napahiya ng ganito. Lintik ka! Kung magnanakaw ka na lang din naman, ang mabuti pa, lumpuhin na lang kita para dalawa na kayo ni tatay na parehong walang silbi. Mga inutil! Tama na yan! Huwag mo saktan ang apo ko! Maawa ka sa anak mo, Poldo! Pambihira ka naman! Isa pa kayo, tay. Kaya lumalaki ang ulo ng batang to dahil kinakampihan nyo. Palibasa, wala kayong ibang alam kundi ang makialam sa buhay ko. Huwag mo ko madamay-damay sa galit mo, ha, Poldo? Ginagawa ko ang lahat para maging mabuting ama sa'yo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit lumaki ka ng ganyan. Kahit kailan, hindi ka nakatikim ng palo mula sa akin. At ang pangingailam ko sa buhay mo, yun din ang naging dahilan kung bakit ako nalumpo. Na dahil sa madalas mong pag-iinom ng alak noon, pinagtripan ka ng mismong kainuman mo. Pero anong ginawa mo? Pagkatapos kitang mailigtas, iniwan mo na lang ako ng basta. Bata lang ang kaya mo, pero yung tapang na yan, hindi mo nagamit sa mga kalaban mo. Kaya wag mo kong pagsasalitaan ng walang silbi. Dahil ikaw ang may gawa nito sa akin. Wala akong panahon sa mga kadrabahan nyo, tay. Kasalanan nyo kung bakit kayo nalumpo. Huwag nyong isumbat sa akin ang kahinaan nyo. Pero ang batang ito, iba ang kaso niya. Hindi ko matatanggap na isang bata lang ang dudungi sa pangalan ko. Bakit, Poldo? May iniingatan ka pa bang pangalan, ha? Wala na. Sirang-sira ka na sa mga tao dahil dyan sa mga pinagagagawa mo. At kaya ka siguro iniwan ng mga napapangasawa mo ay dahil sa pagiging inutil mo. Gagawin ko ang gusto ko sa batang ito para magtanda. Huwag niyo akong pilitin na pati kayo ay masaktan ko. Sige, subukan mo na nasaktan ako at hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka sa pamamahay ko. Bitiwan mo ang apo ko. Wala kang karapatang magturo sa kanya ng leksyon dahil ultimo sarili mo ay hindi mo kayang ituwid. Tay! Lolo! Tama na po! Sa sobrang galit ni Mang Poldo kay Buboy, ay patulak nitong binitiwan ang braso ng anak. Bumagsak si Buboy sa sahig. Saka lang niya naramdaman ang mga pasa sa kanyang payat na katawan. Halos hindi siya makatayo at dahil sa awa ay napilitan si Lolo Eloy
na gumapang papalapit sa kanya. Lo, ang sakit po ng ngita at katawan ko. Yung labi ko rin po may dugo. Paano na po ako haharap sa mga tao nito? Nasisiguro ko na pagtatawanan na naman po nila ako. Oo, Apo. Nakikita ko. Patawarin mo ko, Apo. Wala man lang ako nagawa para tulungan ka. Diyos ko, Buboy. Apo ko. Hindi ko akalain na mararanasan mo ganitong kalupit na pagpaparusa mula sa iyong ama. Tanging ang mahigpit na lamang na yakap ang ibinigay ni Lolo Eloy para sa apo na walang tigil sa pag-iyak. Masamang masama ang loob ni Buboy dahil hindi man lang niya na ipaliwanag sa kanyang ama ang totoong nangyari sa kanya. At kung magkakaroon man siya ng pagkakataon na sabihin dito na wala siyang kasalanan, ay natitiyak niyang hindi rin siya nito paniniwalaan. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata at gumanti ng yakap sa kanyang lolo. Lolo, bakit po ba ganun si tatay? May nagawa po ba akong pagkakamali sa kanya? At palagi na lang po niya akong sinasaktan. Wala, Apo. Wala kang kasalanan sa kanya. Mabuti kang bata. At alam kong hindi mo magagawa ang magnakaw ng pag-aari ng iba. Ano ba ang nangyari? Bakit ka ba pinagbibintangan ni Susan na magnanakaw? Wala po talaga akong kasalanan, Lo. Hindi ko nga po alam na nawawala po ang ibong kalaw na matagal na pong inaalagaan ni Aling Susan eh. Hindi ko nga po alam na may ibon dun eh. Naniniwala naman ako sa iyo, Apo. Halika, tumayo ka muna at tulungan mo akong umupo sa upuan para magamot ko ang sugat mo at pasa. Tignan mo, hindi pa man magaling ang una mong pasa may kasunod na naman. Hindi ko na alam talaga kung ano gagawin ko sa ama mo. At may masyado na siyang nalululong sa kakainom niya ng alak. Kaya ako nang humihingi ng pasensya sa lahat ng nagagawa niya sa iyo, Apo. Wala naman po kayong kasalanan eh. Ako na lang po ang gagamot ng sugat ko, Lo. Parang gusto ko na po munang magpahinga. 3 araw na nagkulong sa kwarto si Buboy na hindi siya lumalabas para harapin ang ama. Hindi siya nagpapakita sa mga tao dahil hinihintay na muna niya na gumaling ang mga pasa niya sa katawan. Kapag magluluto naman ang kanyang ama para sa kanilang tanghalian at hapunan, si Lolo Eloy ang madalas na magdala sa kanya ng pagkain. Kahit isang beses ay hindi rin niya nakita si Mang Poldo na sinilip siya sa kanyang kwarto. Isang hapon, sa tapat ng kanyang bintana, napabalikwas siya ng bangon nang makita niya ang isang ibong kalaw. Inakala niya na baka ito ang nawawalang ibon ni Aling Susan. Naisip niyang sundan ng ibon kung saan ito dadapo nang kahit paano ay magkakaideya siya kung saan niya ilalagay ang kanyang patda. Huhulihin niya ito at ibabalik niya sa ginang. Pero hindi pa man siya nakakalukso sa kanyang bintana ay lumipad na ito sa impapawid. Akma na sana siyang lalabas sa kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Lolo Eloy. Gabi yun at kasalukuyang naghahapunan sa kusina ang mga ito na malapit sa kwarto ni Buboy. Kaya naririnig niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Talaga bang hindi na kayo mag-uusap ni Buboy, ha? Pwede po ba, Tay? Nasa harapan po tayo ng pagkain. Huwag niyo akong tatanungin tungkol sa batang yun at nawawalan ako ng ganang kumain eh. Kahit sinabi ko na sa'yo na wala siyang kasalanan. Wala siyang alam sa pagkawala ng ibong kalaw ni Susan. Ang pagkakamali lang daw niya ay pumasok siya sa bakuran ng may bakuran nang walang paalam. Yun naman po pala eh. May kasalanan pa rin siya. Mabuti nga, ibon lang ang nawala. Paano kung nagkataon na may namatay sa loob ng bahay ng babaeng yon at siyang nakitang huling pumasok? Eh di siya ang pagbibintangan. Ang totoo, yun ang naging dahilan kung bakit ko siya nasaktan. Siya lang po ang iniisip ko, Tay. Pero mali pa rin ang ginawa mong pananakit sa kanya, Poldo. Talaga ba sarado na ang isip mo, ha? Hindi mo na ba siya kayang patawarin? Hay nako, Tay, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa batang yon. Umiinit lang ang ulo ko eh.
Dahil sa kabila ng pagmamahal at pag-aalaga natin sa kanya, ay ito pa ang igaganti niya. Ano bang klaseng ganti ang sinasabi mo, Poldo? Anak mo siya at tungkulin mong itama ang bawat pagkakamali niya. Ganun naman talaga ang ginagawa ng magulang sa anak nila. Isa pa, kung nanghuhuli man ang anak mo ng ibon para ibenta sa palengke, sa atin din naman nauubos ang perang kinikita niya, hindi ba? Hindi po, Tay. Sa inyo lang napupunta ang pera na sinasabi nyo. Dahil sa gamot nyo, na hindi ko akalaing galing sa nakaw. Ay nako, ewan. Ayoko nang kumain. Nakakainis. Nawalan na ako ng gana. Hindi nakaw ang pera binibigay sa akin ni Buboy. Kaya ba, tinitiis mo na lang ang anak mo na hindi siya kausapin dahil iniisip mo kaya niyang gawin na magnakaw? Narinig ni Buboy ang malakas na pagbagsak ng kamao ni Mang Poldo sa lamesa. Kasunod ang paglagabog ng bangko sa kusina. Kaya naman, napilitan siyang lumabas para kausapin ang kanyang ama. Kahit sarado na ang isip nito sa magiging paliwanag niya, kailangan niya nang iparinig sa ama ang kanyang panig. Kaya lang, hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng pintuan ng kanyang silid, ay narinig na niya ang malakas na boses ng kanyang ama habang kausap pa rin ito ang matanda. Hindi ko anak si Buboy. Sawang-sawa na ako sa pangungulit nyo. Huwag niyong kalimutan na hindi ko siya totoong anak, Tay. At yan ang dapat na isiksik nyo sa isip nyo. Poldo, hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka ni Buboy. Eh ano naman kung marinig niya? Dapat na niyang malaman ang katotohanan na hindi ko siya tunay na anak para malaman niya kung saan siya dapat lumugar. Tila nanigas ang buong katawan ni Buboy sa kanyang mga narinig mula sa kanyang ama. Ang dating masasakit niyang pasa at sugat ay parang muling sumariwa. Walang kasing sakit na parang kakapusin siya ng hininga. Pati ang pagpatak ng kanyang luha mula sa kanyang mga mata ay nagmistulang tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Tay, totoo po ba yung sinabi niyo? Hindi niyo po ako totoong anak. Ampun niyo lang po ako. Si Lolo Eloy na biglang nanginig ang labi nang tumingin sa kanya ay hindi kagad nakapagsalita. Maging si Mang Poldo na may bakas din ng pag-aalala sa muka ay hindi kagad sumagot sa tanong ng bata. Sa halip, umupo itong patagilid sa lamesa at hindi tumingin sa kanya. Narinig mo naman, hindi ba? Hindi kita anak. May nag-iwan sa amin ang lolo mo dyan sa tapat ng pinto natin. Kaya ngayong alam mo na hindi ka namin totoong kadugo, siguro naman, babawas-bawasan mo na ang pagpapasaway sa amin ng lolo mo. Alam niyo pong hindi ko magagawang makialam ng gamit o pag-aari ng iba. Pero ang dali niyo pong maniwala sa sinasabi ni Aling Susan. Dahil hindi niyo naman po pala ako totoong anak. Mas matatanggap ko po ang araw-araw niyo akong saktan kaysa ang malamang nagsisinungaling kayo sa akin. Apo, Sino po ang totoong magulang ko? Abay malay ko, basta dumating ka na lamang sa buhay namin, nakalagay ka lang sa karton at iniwan ka ng nanay mong walang kwenta. Kaya hindi kami nagkatuluyan ni Susan dahil dumating ka sa buhay ko. Kasalanan mo kung bakit tumanda kung walang asawa. Tapos ganyan pa ang gagawin mo. Parang pinipiga ang dibdib ni Buboy nang makitang walang bakas ng awa sa mukha ng ama para sa kanya. Kahit alam nitong para siyang dinudurog ng mga oras na yon. Pasigok-sigok na siya na napapaiyak si Buboy at tumalikod sa dalawa. Apo, teka, sandali lang. Saan ka pupunta? Pabayaan niyo siya, Tay. Total napalaki na natin siya. Kaya na niyang mabuhay mag-isa. Tumigil ka nga, Poldo. Wala kang puso. Hindi mo naisip kung ano nararamdaman niya. Walang kasalanan si Buboy. Wala siyang alam sa naging buhay mo. Pero siyang dahilan, Tay. Hindi natin maitatago sa kanya ng matagal ang tungkol sa pagkatao niya. Kahit na, hindi sana sa ganitong pagkakataon. Hinintay mo sana dumating ang araw na maiintindihan niya bago mo ipagtapat sa kanya ang totoo.
Maawa ka naman sa bata. Eh ako po, tay, naisip niyo marin ba kung ano nararamdaman ko? Nang iwanan ako ni Susan, biglang gumuho ang mundo ko noon dahil minahal ko siya ng lubos. At nang dahil sa batang yan, iniisip niyang niloko ko siya na nagkaroon ako ng anak sa ibang babae. Pagkatapos sasabihin niyo sa akin, nakaawaan ko siya. Aba, yun ang hindi ko mararamdaman sa batang yan. Hindi na hinintay ni Buboy na marinig ang iba pang sasabihin ng kanyang ama. Dala ng matinding sama ng loob, kahit madilim ang paligid, ay umalis siya sa bahay nila. Tumakbo siya nang walang tiyak na patutunguhan. Pati na ang masaganang luha na umagos sa kanyang pisngi ay nagmistulang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Hindi niya namalayan na malayo na pala ang nararating niya. Nakarating siya sa gitnang kagubatan na kung saan tanging ang liwanag lang ng sikat ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw para makita ang daan. Dala ng pagod ay nagpahinga siya sa putol na sanga ng kahoy. Isinubsob niya ang kanyang muka sa dalawa niyang tuhod, habang ang kanyang dalawang braso ay nakataklob sa kanyang muka. Humagulgol siya ng iyak at muling naalala ang lahat ng mga pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang ama. Pero naramdaman niya na parang hindi siya nag-iisa sa lugar na yon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng muka at nakita niya ang kaibigan na si Isko. Anak ito ni Aling Susan. Kaya hindi niya na naitago ang sama ng loob niya sa ginawa nitong panghiiwan sa kanya sa bakuran ni Aling Susan. Bakit ka ba narito? Ang kapal naman ng mukha mo magpakita pa sa akin pagkatapos ng ginawa ng nanay mo. Sandali lang naman, Buboy. Sinundan kita at narinig ko lahat ng mga sinabi ni Mang Poldo sa'yo. Hindi kita kailangan dito, Isko. Kaya umalis ka na sa harapan ko. Pati ba sa akin magagalit ka na? Hindi mo man lang ba pakikinggan ang paliwanag ko? Akala ko ba magkaibigan tayo? Kaibigan? Bakit? May kaibigan bang nangiiwan sa oras ng kagipitan? Tumayo si Buboy at itinulak ng malakas sa dibdib si Isko. Pero hindi man lang ito natinag. Sa halip ay blanko ang ekspresyon ng muka na hinarap siya nito. Naiintindihan kita kung bakit galit na galit ka sa akin ngayon. Dahil may kasalanan ako sa'yo. Hindi kita dapat iniwan. Hindi ko sinasadya, tol. Pasensya ka na. Pero dahil sa nangyari, nalaman mo na ang tungkol sa totoong pagkatao mo. Sinasabi mo bang dapat pa ako magpasalamat sa nanay mo? Na dapat lang yung nangyari sa akin? Alam mo kung ano ang mga pinagdaanan ko sa kamay ni tatay. Tapos malalaman ko lang na hindi pala niya ako totoong anak? Oo na, Buboy. Naiintindihan naman kita eh. Kaya pasensya ka na talaga sa mga nasabi ng nanay ko sa'yo. Pero hindi yun ang ibig kong sabihin eh. Kaibigan kita. At kapag nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Kaya nandito ako, tol. Sasamahan kita. Walang iwanan. Pasensya. May magagawa pa ba ako? Heto nga oh, hindi ko nga alam kung bakit ako dito napunta. Ikaw naman eh. Bakit naman kasi dito mo pa naisipan tumakbo? Pero teka, sandali lang. Parang pamilya lang lugar na to ah. Alam ko na kung nasan tayo. Hindi ba't dito ka madalas na maglagay ng bitag sa ibon mo, Buboy? Halika, puntahan natin. Ayun oh, yung mangga na madalas nating akyatin kapag nanguhuli tayo ng ibong kalaw. Teka, sandali lang. Tara na, lapitan natin yung puno ng mangga. Tignan natin kung may nahuli kang ibon sa bitag mo. Diba, ilang araw mo na rin hindi nabibisita ang patdang inilagay mo sa punong yon? Tama si Isko. Muntik na niyang makalimutan ang tungkol sa kanyang patda. Tila nakalimutan niya rin ang sama ng loob sa kanyang kaibigan. Nang makalapit na sila sa tapat ng puno, ay tumingala ang magkaibigan. Matingkad ang luntiang dahon ng mangga na kapag natatamaan ng sikat ng buwan ay mas lalo itong gumaganda. Hindi niya nakikita kung may huli na ang kanyang patibong. Malalaman lang niya yon kung aakyatin niya ang puno.
Ikaw na lang ang umakyat sa puno, Buboy. Aray! Aray! Ang sakit talaga ng tiyan ko. Parang tinatawag ako ng kalikasan eh. Sus! Nag-inarte na naman. Kahit kailan talaga, palagi ka nalang umaalis. Ganyan din ang sinabi mo sa akin nung bigla mo akong iniwan sa bakuran nyo eh. Sige na, Buboy. Mamaya na lang tayo mag-usap. Ikaw na lang ang umakyat. Ilalabas ko lang muna to. Anak ng putya naman, oo. Pambihira ka talaga, tol eh. Iba rin ang timing mo eh, no? Sige na, ilabas mo na muna yan. Ang baho na eh. Basta wag kang lalayo ah. Baka kasi may huli akong ibon eh. Mahihirapan akong bumaba ng mag-isa. Oo, sige na. Hindi na tinapos ni Isko ang sasabihin ni Buboy. Tumakbo na ito ng mabilis papalayo sa kanya. Iiling-iling na lang na muling sinipat ni Buboy ang itaas ng puno. Parang may nakita siyang liwanag na lumipad sa malagong dahon ng mangga. Hindi na lamang niya yon pinansin dahil mas inisip niya na akyatin ng puno. Kahit papano ay malaki ang kinikita niya sa pagbibenta ng mga ibong nahuhuli niya. Ilang minuto bago niya naakyat ang puno ay bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang ibong natutulog sa kanyang patda. Tama ang kanyang kaibigan. May nahuli na siyang ibon. Nang nilapitan niya ito para sana ay kunin, ay mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Aha! Pag siniswerte nga naman, oo. Lagot ka sa aking ibong kalaw ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mabubugbog ng ama ko. Lintik lang ang walang ganti. Akma na sana niyang hahawakan ng ibong kalaw nang bigla itong lumipad para dumapo sa kanyang braso. Humuni ito ng malakas na kadalasan naman ay sa umaga lang niya naririnig. Kaya nga binansagan itong orasan ng kagubatan. Dahil nga sa tanghali lamang ito humuhuni. Pero ngayon, habang nakadapo sa kanyang braso ang ibong kalaw, ay parang may kakaiba itong galaw. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang kulay pula nitong tuka at pinaghalong kulay puti at orange na balahibo. Hahawakan niya sana ito ng maigpit, pero sinubukan itong lumipad. Napigilan niya lang ito sa pakpak at sa hindi inaasahang pangyayari ay bumaon ang tatlo nitong kuko sa kanyang braso. Dala ng matinding sakit at pagbulwak ng dugo sa kanyang sugat. Hindi niya napansin ang nabubulok na palang sanga ng puno na nahawakan niya. Diretso ang pagbagsak niya sa lupa, ngunit ang ibong kalaw ay nakawala sa kanyang pagkakahawak. Naiwan ang kuko nitong nakabaon sa kanyang braso. Mas masakit ang sugat niya kaysa sa lakas ng pagkakabagsak niya sa lupa. Sakto naman ang dating ni Isko at patakbong lumapit sa kanya habang nag-aalala. Diyos ko po, ano nangyari sa'yo, Tol? Bakit ka naman nahulog? Aray! Ang sakit! Ang braso ko, tinamaan ng kuko ng ibong kalaw. Lintik talaga ang ibon na yun eh. 2 beses niya na akong ipinapahamak ah. Hala, Tol, ang daming dugo. Kaya mo ba tumayo, Buboy? Mabuti na lang pala at hindi ka na pilayan. Sayang nga eh. Nahuli ko na sana yung ibong kalaw na yun. Nakawala pa. Aray, grabe talaga ang sakit ng sugat ko, Tol. Bakit ba? Parang hinahabol yata ako ng kamalasan ngayon. Aray ko, aray. Tulungan mo nga akong tumayo. O sige, kumapit ka sa braso ko. Yung walang sugat ang ikapit mo. Mabuti na lang at hindi malala ang pagkakabagsak mo. Grabe, ang taas nun ah. Pero ang sakit pa rin ng buong katawan ko. Tol, kaya mo bang bunutin isa-isa ang kuko na nakabaon sa sugat ko? Ano? Baka may infeksyon yan. Hindi yan. Sige na, gawin mo na lang. Ang sakit talaga eh. Akma na sanang bubunutin ni Isko ang kuko na nakabaon sa braso ni Buboy nang biglang mas tumindi ang pananakit ng sugat niya. Parang may kung anong bagay ang nag-iinit sa loob ng kanyang kalamnan. Aray! Aray ko! Huwag mo na tanggalin, Tol! Ang sakit talaga! Tama na, wag! Siguro ay mas kailangan nating uwi na muna sa inyo para madala ka sa ospital. Hindi, ayoko. Hindi na ako uuwi sa amin. Hindi ko na kaya makasama pa ang tatay ko.
Pero paano naman si Lolo Eloy? Tsaka paano ka? Kaya ko to, Isko. Bahala na. Basta, hindi ko pa kayang umuwi sa bahay namin. O sige, ikaw ang bahala. Ay teka, may alam akong lugar na pwede natin puntahan para magamot kagad ang mga sugat mo. Doon sa kuweba na nakita natin noong nakaraang araw. O sige, mabuti pa nga, Isko. Pumunta na tayo doon. Muling tinignan ni Buboy ang hawak niyang braso habang mabilis ang kanilang paglalakad. Samantalang si Isko naman ay panay ang linga sa paligid na para bang meron itong hinahanap. Pero nakakailang hakbang pa lang sila nang bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na alulong ng asong gubat. At dahil doon ay mas lalo silang nagmadali sa kanilang paglalakad. Pakiramdam ni Buboy ay merong mga nilalang na nakatingin sa kanilang dalawa ni Isko. Pero bigla silang napatigil sa paglalakad nang harangan sila ng 4 na mababangis na asong gubat. Mapupula ang mga mata at umaangil na parang asong nauulol. Ikinakaskas din ng mga ito ang unahang paa sa lupa sa kadahan-dahang humahakbang papalapit sa kanila. Isko! Isko! Ano ang mga nilalang na yan? Sa palagay ko, mga aswang sila, tol. Dahil mapupula ang kanilang mga mata. Siguro, naamoy nila ang dugo sa sugat mo. Itinago ni Buboy ang kanyang braso sa kanyang likod at paatras silang humahakbang papalayo sa mga asong gubat na patuloy naman ang paglapit sa kanila. Tumutulo ang laway na nakalabas pa ang malalagari nitong mga ngipin. Habang hindi nila inaalis ang paningin sa mga nilalang na unti-unting pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Nakatingin na mga ito sa hawak na braso ni Buboy. Ilang saglit pa ay lumitaw na rin ang ilang mga asong gubat na nagtatago sa mga puno. Naku po, Diyos ko. Mukhang tama nga ako. Hinaharangan nila tayo dahil sa sugat mo, Buboy. Kung ganon, ay kailangan natin tumakbo para makalayo tayo sa kanila. Anong gagawin natin, Isko? Mukhang parami sila ng parami. Wala tayong ibang gagawin, Buboy, kundi ang tumakbo at iwasan ang mga kagat nila. Matindi ang epekto ng laway ng mga aswang, lalo na kung nasaan nyo silang asong gubat. Hindi kaya nalipasan lang ng gutom ang mga yan? Baka hindi sila mga aswang, Isko. Aswang sila, Buboy. Nakakatiyak ako dun. Kaya wag na wag kang papahuli sa kanila. Sigurado ako dyan dahil kaya nilang pataasin ang mga balahibo ko sa katawan. Habang nagsasalita si Isko, ay dahan-dahan namang umaatras ng hakbang si Buboy. Napasulyap siya kay Isko na nanginginig ang mga tuhod ng dahil sa takot. Kitang-kita niya ang mga matatalim na mga tinging ipinupukol sa kanila ng mga asong gubat. Ang ipinagtataka lang nila ay kung bakit hindi pa sila inaatake ng mga ito ng kagat, na para bang may hinihintay pang mga kasama. Maya-maya pa ay dumating ang isang kulay itim na asong gubat. Mula sa likuran ng mga kasama nito ay naglakad ito ng papunta sa unahan. Nagulat na lamang sila sa bigla nitong pagtakbo pasugod sa kanilang kinaroroonan, habang ang iba pang natitira ay magkakasabay na rin na umatake. Iniwasan na lang ni Buboy ang mga asong sumusunggab sa kanya. Nang makahanap ng tiyempo at nagkaroon siya ng pagkakataon, ay tumakbo siya ng mabilis. Panay ang lingon niya sa paligid para maghanap ng punong maaakyatan. Kaya lang, sa bilis ng mga asong gubat na humahabol sa kanya, ay hindi na siya nakahanap ng puno. Mabuti na lang at maliwanag ang tingin niya sa daan. Naramdaman niya na nakasunod na rin sa kanya si Isko. Takbo! Bilisan mo, Isko! Malapit na nila tayo maabutan! Isko, bigla sila naging halimaw! Bilisan mo, Buboy! Baka maabutan nila tayo! Dali! Halos hindi na lumalapat ang kanilang mga paa sa lupa nang dahil sa labis na takot. Paglingon nila sa kanilang likuran, ay nakita nilang hinahabol pa rin sila ng mga halimaw. Habang tumatakbo, ay naririnig din nila ang malalakas na tahol ng mga asong gubat. Tila nag-aagawan pa ang mga ito sa paghabol sa kanila. Mas lalong nilakihan ni Buboy ang kanyang mga hakbang sa pagtakbo. Madalas din ang kanyang paglingon sa kanyang huling dinaanan, lalo pa
at nagkahiwalay na silang dalawa ni Isko. Kitang-kita niya na hinabol na rin ito ng mga asong gubat, kaya't hindi niya napansin ang isa pang nilalang na nakaabang sa kanilang unahan. Isko! Isko, nasan ka, Isko? Saktong pagharap niya ay bumangga siya sa dibdib ng nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Sa lakas ng pagkakabangga niya ay tumalsik siya sa puno at bumagsak sa lupa. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit dahil naipit niya ang kanyang brasong may sugat. Pinilit niyang tumayo na halos maluwa sa matinding kirot. Narinig niya ang malakas na yabag ng paa ni Isko papalapit sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman niya ang kamay ni Isko sa kanyang braso. Inalalayan siya nitong tumayo. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang makita niyang ligtas ang kanyang kaibigan. Bilisan mo, Buboy! Tumayo ka! Nandiyan na sila! Aray! Ang sakit ng sugat ko, tol! Buisit! Pag inaabot ka nga naman ng kamalasan, oh! Hindi pa rin napapansin ng dalawa ang nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Biglang natigilan ang magkaibigan at nag-aalalang nagkatinginan. Biglang uminit ang simoy ng hangin, maging ang biglang pagbabago ng amoy ng paligid. Muling sinulyapan ni Buboy ang bagay na kanyang nabangga kanina. Tinignan din yun ni Isko at ganun na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita ang isang halimaw. Meron itong kakaibang anyo. Isang taong ahas. Nakangisi itong inilalabas pa ang malasangan nitong dila habang ang buntot nito ay nakalatag sa lupa. Meron itong dalawang kamay na katulad ng sa tao. Ang kuko nito sa mga daliri ay kasing tulis naman ng dulo ng gunting. Habang ang ulo nito ay katulad ng sa ahas. Nakalabas ang mahahaba nitong mga pangil sa bibig na meron pang tumutulo na malapot na laway na may kasamang dugo. Hindi kagad sila nakapagsalita, ni ayaw gumana ng kanilang isip ng mga sandaling yon, lalo na nang tumayo ang nilalang na halos kasing taas ng kanyang amang si Mang Poldo. Idagdag pa ang pagdating ng mga asong gubat na humahabol sa kanila. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ng mga ito sa kanila. Habang nakalawit ang dila, habol ang hininga. Nakaalalay pa rin sa kanya si Isko. Bakas sa mukha nito ang takot. Dumampot si Buboy ng kahoy sa lupa at itinutok yon sa taong ahas na nasa harapan nila. Lumayo kayong mga halimaw kayo! Umalis kayo sa harapan namin! Alis! Umalis kayo! Hindi pa man natatapos magsalita si Buboy, ay biglang hinampas ng buntot ng taong ahas si Isko. Dahilan para matumba ito pasadsad sa lupa, habang si Buboy naman ay biglang nilingkis ang kanyang katawan ng buntot ng ahas. Saka iniharap sa mukha nito. Dito niya nakita ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Ibinuka nito ang bibig sa mukha niya, kaya naman nalanghap niya ang mabaho nitong hininga. Sabay kagat sa kanyang brasong pinagbaunan ng kuko ng ibong kalaw. Halos mapasigaw siya sa sobrang sakit ng pagbaon ng pangil nito. Pero mabilis din itong nabawi ang pagkakatuklaw sa kanya dahil parang napaso ito sa kukong nakabaon sa kamay niya. Naramdaman niya ang pagluwag ng buntot ng ahas sa katawan niya. Bumagsak siya sa lupa. Kaagad na lumapit sa kanya si Isko na nangihina na rin dahil sa pagod. Nakita niyang gumapang papalayo ang taong ahas habang humuhuni ng matinis na parang nasasaktan. Diyos ko, kailan ba ito matatapos? Dumudugo na naman ang sugat mo, Buboy. Hahakbang na lang sana ang mga paa ni Buboy nang sabay-sabay naman na sumugod sa kanila ang mga asong gubat na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Si Isko ang humarap sa mga asong gubat. Gamit ang kamao nito ay pinagsususuntok niya sa muka ang mga hayop. Bawat tamaan ng kamao ni Isko ay bumabagsak ang mga ito sa lupa. Habang si Buboy naman ay namimilipit pa rin sa sakit ng kanyang sugat sa braso. Saktong may dumaan na baboy ramo, kaya naman nabaling ang atensyon ng mga ito sa hayop. Walang awa ang mga ito na nilantakan ang laman loob ng baboy ramo.
Nagkaroon ng pagkakataon ng magkaibigan para lumayo sa lugar na yon. Pero biglang natumba si Buboy sa lupa. Nakita niya ang nilalang na nakasagpang sa kanyang damit. Nagkahiwalay din sila ni Isko dahil maging ito ay inatake na rin ng mga aswang. Tulong! Tulungan niyo kami! Aray! Bitiwan mo ang kamay ko! Hayop kang halimaw ka! Pilit na tinatanggal ni Buboy ang ulo ng aso sa kanyang braso. Pero malalim na ang pagkakabaon nito. Nakipagpambuno siya sa nilalang habang naiipit ang kabila niyang braso na may sugat. Mas lalong lumakas ang angin nito habang nakasubsob sa kanyang braso. Biglang lumiwanag ang kuko na nakabaon sa kanyang sugat. Kaya naman, hindi kinaya ng asong gubat ang mahapding pagtama ng liwanag sa mga mata nito. Nakabitaw ang aso sa pagkakakagat sa kanyang braso. Akma na sana siyang tatayo nang humarang ang ibang asong gubat sa kanyang harapan. Pero narinig niya ang malakas na huni ng ibon mula sa himpapawid. Lumipad ang ibong kalaw sa tapat ng mga nakatayong asong gubat. Habang pinapagaspas nito ng malakas ang pakpak, biglang umangil pa atras ang mga aso. Natumba ang mga ito habang bumubula ang bibig na parang nalalason. Nagkikikisay ang katawan nitong biglang nasunog na parang papel. Nagtataka siyang napasulyap sa lumipad na ibong kalaw papalayo. Magkapareho ang kulay ng liwanag na lumabas sa ibong kalaw at sa kuko na nasa sugat niya. Nawala ang sakit ng kanyang sugat na para bang bigla siyang nakaramdam ng malakas na enerhiya sa buong katawan. Dahan-dahan siyang tumayo at hinanap si Isko. Isko! Isko, nasan ka na? Isko! Tol! Nandito ako! Tulungan mo ako! Humakbang papalapit si Buboy sa likod ng puno ng nara. Doon niya nakita ang kanyang kaibigang si Isko. Nanghihina itong gumapang papalapit sa kanya. Inalalayan niya itong tumayo. Saka lang niya napansin ang isang asong gubat na nauna nang bumagsak sa lupa kanina dahil sa liwanag na nanggaling sa kanyang sugat. Nakita niya ang epekto ng liwanag sa aso dahil meron dugo na lumabas sa bibig at ilong nito. Muli niyang sinulyapan si Isko. Pangiwi-ngiwi ang muka na napatayo ito. Nagkatinginan silang dalawa nang makita ang kulay puting asong gubat na natira sa mga kasamahan nito ay hindi na sumubok na sumugod. Sa halip, bahag ang buntot na kumaripas ito ng takbo papalayo sa kanilang dalawa hanggang sa maglaho ito sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Iniligtas ako ng ibon at ng kuko na nakabaon sa braso ko, tol. Ano kaya ang bagay na to? Bakit kaya bigla na lang nagkaroon ng liwanag ang kuko na nakabaon sa sugat ko? Siguro ay dahil pag-aari yan ng kakaibang ibong kalaw na nahuli mo. Pero kailangan na muna natin magamot kagad ng mga sugat mo, tol. Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Buboy. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Kasabay ng walang tigil na pagtibok-tibok ng kanyang laman na para bang unti-unting nasusunog ang kanyang balat. Kailangan natin magamot ka, Buboy. Yun lang ang huling narinig ni Buboy mula kay Isko. Dala ng matinding sakit at pagod, nawalan na ng malay si Buboy. Malakas na tunog nang nag-uumpugang mga bato ang nagpagising kay Buboy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Isko na abala sa pagdidikdik ng dahon ng bayabas na igagamot nito sa kanyang mga sugat. Isang mahusay na albularya si Aling Susan, kaya hindi nakapagtatakang minana ni Isko ang galing ng ina nito pagdating sa panggagamot sa mga sugat. Huwag ka munang bumangon, tol. Hindi pa kita nagagamot eh. Malakas ang kutob kong kumalat na ang laso ng kamandag ng halimaw na unang umatake sa'yo. Idagdag pa ang kagat ng asong nauulol. Diyos ko, parang ang tagal lang gabing ito. Pati na sa mga nangyayari sa'yo. Patawarin mo ako, Buboy. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Gaano na ba ako katagal nakatulog, tol? 1 oras lang naman at didala kagad kita rito. Tama si Kapitan. Hindi dapat
Pinupuntahan ng mga tao ang gubat na to dahil sa aswang na bulaw-bulaw na naninirahan dito. Anong sabi mo, Tol? Aswang na bulaw-bulaw? Oo, Buboy. Aswang bulaw-bulaw ang tawag sa nilalang na ang ulo at buntot ay sa ahas. Habang ang gitnang bahagi ng kanyang katawan ay sa tao naman. Magtatanong pa sana si Buboy nang bigla siyang nakaramdam ng muling pananakit ng kanyang sugat. Hindi niya napigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata. Biglang nataranta ang kaibigan niyang si Isko at mabilis itong tumayo para kumuha ng iba pang maigagamot sa sugat niya. Lumabas ito saglit sa pinuntahang nyungib. Pagbalik ay may dala na itong isang kulay itim na bato na merong katamtamang laki. Ito ang ginagamit ni nanay na patambal sa sugat ng kanyang pasyente kapag nakakagat ng aso o natutuklaw ng ahas. Hindi makapagsalita si Buboy dahil naninigas na rin ang kanyang panga. Pati na rin ang kanyang daliri ay hindi niya maigalaw. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong sa kaibigan. Subalit naging ungol na lamang ang maririnig sa boses ni Buboy. Konting tiis na lang, Buboy. Kapag nawala ang pagkapit ng tambal sa balat mo, mawawala na rin ang pananakit ng sugat mo. Lalong-lalo na sa pinagbuunan ng kuko ng ibong kalaw. Sa ako na lang ipapaliwanag ang mga nangyayari sa'yo kapag nalampasan mo na ang epekto ng mutya ng ibong kalaw. Pagkaraan ng kalahating oras, bigla namang nakaramdam si Buboy ng pananakit ng kanyang ulo, pati na ang panginginig ng kanyang katawan at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang laway. Kasunod, ang pagsusuka niya ng malapot na laway. Nang hawakan ni Isko ang kanyang noo, ay naramdaman din ito na mataas na rin ang kanyang lagnat. Bukod pa dun, parang sumisikip ang balat niya sa braso. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang bukod sa mapula ay namamaga na rin ang kanyang mga kamay. Pero dahil sa paninigas ng kanyang panga, ay hindi siya makasigaw para dumaing sa kaibigan. Tuluyan na ngang hindi niya napigilan ang abnormal na paggalaw ng kanyang buong katawan. Lumabas din ang butlig-butlig sa palibot ng kanyang sugat. Ganon din ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Nang hindi na niya makayanan ang hirap sa paghinga, mahinang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig para tawagin ang pangalan ni Lolo Eloy. Lolo Eloy! Salamat at nakapagsalita ka na. Ang ibig sabihin, unti-unti nang nawawala ang lason na kumalat sa dugo mo. Kaya lang, mataas pa rin ang lagnat mo dahil sa 2 sugat mo sa braso. Namimilipit sa sobrang sakit ng kamay si Buboy. Idagdag pa ang kanyang ulo na parang pinupukpok ng matigas na martilyo. At sa kabila ng kanyang nararamdamang sakit, si Lolo Eloy ang naiisip niya dahil baka nag-aalala na ito sa kanya sa hindi niya pag-uwi ng bahay. Pagkalipas ng ilang minutong pananakit ng kanyang sugat, ay biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Kumusta na ang pakiramdam mo, Tol? Bumalik na ang kulay ng labi mo at natanggal na rin ang tambal sa sugat mo. Kaya mo na bang bumangon? Pinakiramdaman nga ni Buboy ang kanyang katawan at nawala na rin ang paninigas ng kanyang daliri sa kamay. Bahagya siyang bumangon at napasandal sa dingding na bato ng kuweba. Hanep pa. Hindi ko alam na mahusay ka pala manggamot ng kagat ng aswang na bulaw-bulaw. Ano ka ba? Dahil nga nanay ko si Aling Susan, di ba? Tol, nabanggit mo kanina ang tungkol sa aswang na bulaw-bulaw at kung bakit matagal nang ipinagbabawal ni Kapitan ang pagpunta sa gubat na to. Ay dahil matagal na rin sigurong umaatake ang halimaw na yun sa mga tao. Tama ka, Tol. Matagal nang inililihim ni Kapitan ang tungkol sa aswang na bulaw-bulaw para makaiwas sa malaking gulo na magdudulot ng takot sa mga tao. Nangyari lamang ito nang makuha ng halimaw ang mutya ng orasan ng ibong kalaw. Ano ka mo? Mutya ng orasan? Anong ibig mong sabihin, Isko? Katulad ng nakuha mong mutya ng ibong kalaw na bumaon dyan sa braso mo, matatanggal mo lang ang mutya na yan kapag nahalap mo na ang mutya ng orasan. Teka, Isko, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita naiintindihan .
Marami akong alam, Buboy. Lalo na kung tungkol sa kakayahan ng aswang at ng mutya. Pambihira ka naman, Isko, oh. Ang ibig mong sabihin, nagpapanggap ka lang kanina na wala kang alam tungkol sa mga aswang? Oo, yun lang kasi ang naisip kong paraan para hindi ka masyadong matakot kanina eh. At isa nga pala, ang isa pa palang kakayahan ng aswang na bulaw-bulaw ay ang mag-anyong tao sa araw. Kapag nalaman mo tungkol sa kanila, hindi ka nila tatantanan at papatayin nila pati ang buo mong pamilya. Ang tungkol naman sa mutya ng ibong kalaw ay may kaakibat na misyon. Kailangan mo maibalik ang mutya ng orasan. Ewan ko sa'yo, Isko. Hindi pa rin ako makapaniwalang nasasabi mo sa akin ng mga bagay na yan. Kung hindi lang kita kaibigan malamang iisipin ko na nasisiraan ka na ng ulo. Huwag mo sanang baliwalain ang mga sinasabi ko sa'yo, Tol. Dahil baka mas lalo ka lang mapahamak. Kanina, kahit dalhin pa kita sa ospital, ay mas lalo ka lang masasaktan. Dahil kapag merong taong sumubok na magtanggal sa mutyang nakabaon sa sugat mo, ay lalo ka lamang mapapahamak. Dahil ang may kakayahan lamang na magpagaling sa sugat mo at makaalis sa pagkakabaon ng kuko ay ang mutya ng orasan. Tulungan mo akong mahanap ang mutya na yon, Tol. Ano bang itsura ng mutya ng orasan? Ang itsura ng mutya ng orasan ay kulay itim na bato. Katulad lang din sa itsura ng tambal. Ang kakayahan naman ng mutya ng ibong kalaw ay lumikha ng liwanag na kayang pumatay sa mga aswang. Magkakaroon ka rin ng kakayahang makakita sa dilim. Katulad kanina, hindi ka ba nagtatakang kahit malamlam ang sikat ng buwan, ay inakala mong maliwanag ang iyong paningin? Dahil yun sa mutya, Tol. Paano ako makakatulong sa'yo, Isko, para mahanap ang mutya ng orasan? Mag-iinit ang kuko na nasa sugat mo. Doon mo lang malalaman na nasa paligid mo lang ang nilalang na may hawak ng mutya ng orasan. Kaya lang, kailangan mo mag-ingat dahil ang sugat mo ang magiging dahilan para masundan ka nila. O ano, Tol? Matutulungan mo ba ako? Wala namang mawawala sa akin kung tutulungan kitang mahanap ang mutya. Isa pa, yun lang ang tanging paraan para matanggal ang kuko na nakabaon sa sugat ko. Ilang beses kong nakita ang kakayahan ng mutya, kaya alam kong hindi sila basta-bastang makakalapit sa akin. Salamat, Tol Buboy ah. Salamat sa tiwala. Pero teka, sandali lang. Bakit mo alam ang tungkol sa mutya? Katulad ng nasabi ko kanina, marami akong alam na hindi alam ng mga tao sa baryong ito. Nandito ako para ibalik ang balanse ng orasan ng kagubatang ito. Sa ganung paraan, matatahimik na ang baryong ito. Kaya ba pinakawalan mo ang ibong kalaw dahil sa mga sinasabi mo sa akin ngayon? Tama ka, Buboy. Nanganganib na silang maubos. At alam kong ginagamit nilang ibon na yon ng aking ina sa panggagamot niya. Sana ay sa atin na lamang ang tungkol sa misyong kong ito ah. Sana ay wala nang ibang makakaalam bukod sa ating dalawa. Oo naman, ligtas ang sekreto natin. Teka, Isko, kung may mutya, ano naman ang sandatang magagamit ko laban sa mga aswang na bulaw-bulaw? Nagmamadaling tumayo si Isko at lumapit sa nag-iisang halaman na nakatayo sa bukana ng yungib. Yumuko ang kaibigan niya at kinuha ang isang bagay na nababalutan ng plastik. Ibinigay nito ang bagay na yun sa kanya at nang buksan niya yun ay isang uri ng tirador ang tumambad sa kanyang paningin. Meron itong kulay pulang goma. Ang hawakan naman ng tirador ay gawa sa sanga ng kahoy ng kamagong. Kaya alam niyang matibay yun dahil ito rin ang ginagamit na yantok ng ibang manunugis ng aswang. Nang hawakan niya ang armas, ay napatingin ulit siya sa muka ng kaibigang si Isko. Tila nag-ibang tao ito sa kanyang paningin dahil hindi pa rin siya makapaniwalang marami palang alam ang kaibigan niya tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Buboy, hindi basta-basta ang bala ng tirador na yan. Ano? Paano hindi basta-basta, Isko? Eh di ba, bato lang din naman ang ibinabala rito? Hindi kailangan ng bala, Buboy. Dahil merong hindi nakikitang bala ang tirador
na ikaw at ang masamang elemento lang ang makakakita. Teka. Nahihiwagaan na talaga ako sa'yo, Isko ah. Parang gusto ko nang isipin na ibang nilalang ka. Ang dami mong alam eh. Lahat ay kakaiba sa'yo. Pero alam mo, sa dinami-rami ng mga sinabi mo sa akin, sa tirador na ito, hindi ako makapaniwala. Parang imposible. Parang kalokohan na yata. Isko, hindi kaya pinagtitripan mo lang ako ha? Mukha ba ako nagbibiro sa'yo? Mukha ba kitang pinagtitripan? Bakit hindi mo muna subukang hilahin ng goma? Hawakan mo ang tirador at hilahin mo. Gamit ang kanan mong kamay na mayroong nakabaong kuko ng ibong kalaw. Pambihira ka naman, Isko eh. Paano ko mahihila? Masakit nga ang sugat ko. Hindi na nagsalita pa si Isko. Nanatili itong nakatingin sa kanya na parang naghihintay ito sa gagawin niya. Kaya napilitan na lamang siyang hilahin ng tali at gawin ang utos ng kaibigan. Ganun na lamang ang pagtatakang napatingin siya sa nakatayong si Isko. Hindi siya makapaniwalang totoo nga ang sinasabi nito. Nakita niya ang kulay pulang liwanag na hugis pako. Nang pakawalan niya ang bala ay tumama yun sa pader ng yungib at lumabas yun hanggang sa labas. Walang imposible kapag maniniwala ka sa sandata mo, pati sa kapangyarihan ng mutya ng ibong kalaw. Teka, paano nangyari yun? Diyos ko, hindi ko akalaing may ganitong klaseng armas sa lugar natin. Saka, naigagalaw ko na rin ng mga kamay ko. Kaya magagawa mo ng lumaban sa mga aswang na hindi ka na makakaramdam ng sakit. Pero tatandaan mong hindi ka pwedeng masugatan ng bulaw-bulaw habang nasa kanya ang mutya ng orasan ng ibong kalaw. Makakaramdam ka ng hirap sa paghinga at pagsusuka sa sandaling kumalat ang kamandag sa dugo mo. Katulad ng nangyari sa'yo kanina. Magagamot mo lang ng tuluyan ang sugat mo kapag nakuha mo na ang mutya ng gabay ng ibong kalaw. Sa ganung paraan, saka lang din mabubuo ang lakas ng mutya ng ibong kalaw. Pagkatapos mag-usap at maihanda ni Buboy ang kanyang sandata, ay sinamahan na siya ni Isko para umuwi sa kanilang bahay. Kaya lang, hindi pa man sila nakakarating sa kanilang bahay nang bigla silang hinarangan ng mga asong ligaw. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mutyang nasa braso mo. Para sa kanila ay isa kang malaking banta sa kanilang lahi at sa pagpapanatili ng pamumuhay nila sa kagubatang ito. Kailangan ka nilang patayin para masolo nila ang kapangyarihan gamit ang ibong kalaw. Kung ganun, para pala kaming nag-aagawan sa mutya. Buhay ang nakataya kapag nagkamali ako. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sila magtagumpay. Muling sinulyapan ni Buboy ang mga nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Tama si Isko na wala ang kanyang pag-aalala dahil may sandata na siyang magagamit laban sa mga aswang. Pero wala ang inaasahan niyang makakaharap, kaya't dismayado siyang napatingin sa kaibigan. Mas maganda kung mababawasan mo ang mga alagad niya. At kung may nakatataas sa mga asong gubat na yan, ay natitiyak kong malalaman na ng mga aswang na bulaw-bulaw na nasa iyo ang mahiwagang sandata. Humakbang paatras si Buboy habang hindi inaalis ang paningin sa mga nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Kitang-kita nila ang pagtulo ng laway ng asong gubat. Mapupula ang mga matang panay ang angil na parang nakakita ng masarap na pagkain. Itinaas niya ang kanyang tirador at biglang umalulong ang kulay puting asong gubat. Akma na sanang susugod dito kay Buboy nang maunahan na niya kagad ito ng pag-atake. Kitang-kita niya ang pagtama ng nagliliwanag na bala sa leeg ng asong gubat. Bumagsak ito sa damuhan kasabay ng pagkasunog ng buo nitong katawan. Itinutok niya ang tirador sa isa pang kulay itim na asong gubat. Bago pa ito makakilos, ay nabitiwan na niya kagad ang hawak niyang goma. Kitang-kita niya na tumama ang bala sa noo ng asong gubat at lumampas yun sa batok nito. Kaya naman, ang nasa likod ng asong gubat ay nadamay rin sa lumampas na bala. Halos magkakasabay na bumagsak ang mga ito sa damuhan. Tumalsik ang dugo ng mga ito sa kanyang muka. Kaya naman, dala ng matinding galit,
ay mabilis niya itong nilapitan, saka malakas niyang sinipa ang tiyan nang wala ng buhay na katawan ng kulay puti at itim na asong gubat. Dahil sa ginawa ni Buboy, ay tumahol ang mga asong gubat na nakakita sa mga nangyari. Bahag ang buntot na kumaripas ng takbo ang mga natitirang asong gubat. Habang si Isko naman ay nananatiling nasa likod niya, sinadya niyang buhayin ng 2 asong gubat para iparating sa kalaban na nakahanda na siyang lumaban para bawiin ang mutyang ninakaw ng aswang na bulaw-bulaw. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang kanyang tirador bago sila nagpatuloy sa paglalakad. O paano, tol? Kailangan na nating maghiwalay mula rito. Kailangan ko na rin umuwi eh. Isa lang ang pakiusap ko ha, para maiwasan ang hindi ninyo pagkakaunawaan ng nanay ko. Wag na wag mo kong hahanapin sa kanya. Bakit naman? Para hindi ka na niya pag-initan. Saka, matagal na kasi niyang sinasabing layuan kita eh. Pasensya ka na ah, pero magkikita pa rin tayo sa dating tambayan natin. Kailangan mo munang maitago ang sugat mo sa braso, pati na ang tirador, para hindi ka mapahamak at malagay din sa panganib ang pamilya mo. Pagkatapos magpaalam ni Isko, ay tinalikuran na siya nito. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay nakarating siya sa tapat ng kanilang bakuran. Nakita niyang bukas pa ang ilaw sa silid ni Lolo Eloy. Nagmamadali siyang naglakad para lumapit sa bahay. Kaya lang, hindi niya akalaing makikita roon si Aling Susan. Nakatayo ito sa balkonahe habang nakatalikod sa kanya at nakatingin sa pintuan. Nanatili siyang nakatayo habang hinihintay kung ano ang sunod na gagawin ng babae. Naging palaisipan naman para sa kanya kung ano ang ginagawa nito sa tapat ng bahay nila. Hindi kaya hinahanap niya si Isko dito? Naalala ko, nang una kami magkaharap, galit na galit siya sa akin. Kaya imposibleng pumunta siya rito para kausapin ako. Hindi nagtagal ay umalis din ito sa tapat ng kanilang bahay. Dumaan ito sa gilid ng kanyang kwarto at naramdaman niya ang pag-iinit ng mutya sa kanyang braso, pati na ang kasamang kirot mula sa kanyang sugat. Napansin din niya na gumalaw ang dahon ng puno ng bayabas sa gilid ng silid ni Lolo Eloy. Kaya sa kakaibang pakiramdam niya, sinubukan niyang sundan si Aling Susan, pero hindi niya na ito naabutan. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid dahil hindi pa rin nawawala ang pag-iinit ng kanyang mutya. Kung ganon, nasa kanya pala ang mutya ng orasan. Pero paanong nangyari yun? Ito pa naman ang ina ni Isko. Alam kaya niya ang tungkol sa totoong pagkatao ni Aling Susan? Kaya ba tinulungan niya ako? Iiling-iling na lang na pumasok si Buboy sa loob ng kanilang kusina sa pag-aakalang hindi siya makikita ni Mang Poldo. Pero nagkamali siya. Nakita niyang nakatalikod sa kanya ang kanyang ama. Katulad ng dati ay umiinom na naman ito ng alak. Itinago na muna niya ang kanyang tirador at sugat sa braso bago maingat na naglakad papunta sa kanyang silid. Pero naramdaman siya ni Mang Poldo. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Puntahan mo ang lolo mo doon sa kwarto niya nang makita mo kung ano nangyari sa kanya sa pagsunod niya sa'yo. Teka, lumpo si Lolo at hindi po siya basta-bastang makakasunod sa akin. Tumayo ang kanyang ama at galit na dinuro siya nito sa kanyang muka. Pagkatapos ay binato siya ng hawak nitong baso na tumama naman sa kanyang tiyan. Yun na nga masama eh. Lumpo na nga ang ama ko. Pinahihirapan mo panlintik na bata ka. Nang dahil dyan sa kadramahon mo, ginamit niya ang ipon niya para ipambayad sa mga tanod para lang hanapin ka. Wala ka talagang kwenta. Ikaw talagang papatay sa amin ng tatay ko. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Puntahan mo na si tatay at nang makita mo ang bunga ng katangahan yung dalawa. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Mang Poldo na muntik na niyang mailabas ang kanyang nakatagong braso. Lalo pa at hindi nawawala ang pag-iinit ng kanyang mutya. Kaya alam niyang may masamang nilalang na nasa paligid lang ng kanilang bahay. Naramdaman niya yon
magmula nang makita niya si Aling Susan. Nilapitan niya ang silid ni Lolo Eloy. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at tumambad nga sa kanyang paningin ang namamaganang muka ng kanyang lolo. Pati na ang mga sugat nito sa katawan. May sugat din ito sa talampakan. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napaiyak siya dahil sa awa sa kanyang lolo. Lo, ano po ba nangyari sa inyo? Bakit nagkaganyan po ang mukha nyo? Naramdaman niyang sumunod sa kanya si Mang Poldo. Nakasandal ito sa pinto habang umiinom ng tuba. Sumama ang amoy ng alak sa buong kwarto ng matanda. Nakita mo na kung anong ginawa mo sa tatay ko? Nahulog siya sa balon kanina. Tinulungan lang siya ng mga tanod. Kung may nangyaring masama sa tatay ko, baka mapatay kita. Tay, gaano po ba kalaki ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Para pahirapan niyo po ako ng ganito. Ba't sumusobra ka na? Marunong ka na sumagot-sagot sa akin ngayon, ha? Gusto mo bang batuin kita ng bote ng alak para matauhan kang hayop ka? Kanina po, ay binato niyo na po ako ng baso. Ngayon naman po, ay gusto niyong ibato sa akin ng bote ng alak na yan? Sige po, batuin niyo ako. At huwag po kayong titigil hanggat hindi niyo po ako napapatay. Ba't sinusubukan mo ako, ha? Hinahamon mo ba ako, ha, Buboy? Hindi po kita hinahamon, Tay. Napapagod na lang po ako sa pananakit niyo sa akin. Hindi ko po alam kung talagang kasalanan ko po ba nangyayari sa inyo eh. Pero sa tingin ko po, ay mahina kayong lalaki. Duwag kayo, Tay! Hindi na natapos pa ni Buboy ang kanyang mga sasabihin dahil mabilis na siyang nasuntok ng kanyang ama sa muka. Pasadsad siyang bumagsak sa saig, malapit sa mismong tabi ng matanda na hindi makapagsalita dahil sa pamamaga ng muka nito. Nakita ni Mang Poldo ang sugat sa braso ni Buboy, pero nagkunwari itong walang nakita. Sa halip ay nilapitan siya nito at kinelyuhan siya sa leeg. Matigas na ang katawan mo dahil malaki ka na, ganun ba? Hindi po kamao ang inaasahan kung tatama sa mukha ko, Tay. Kundi ang boteng sinasabi niyo na ibabato niyo po sa akin. Pero hindi niyo po nagawa dahil duwag po kayo. Patayin niyo na lamang po ako. Simula na magkaisip po ako, ay hindi ko po naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Walang ina na nagmahal sa akin. Si Lolo lang po ang meron ako. Siya lang din ang nasaktan dahil siya lang ang may malasakit sa akin, Tay. Pagod na po ako sa kaiintindi sa inyo. Kaya nakikiusap po ako, patayin niyo na lamang po ako. Sigurado magiging masaya po kayo kapag namatay na po ako. Ayoko na po maging anak niyo. Tila biglang natauhan si Mang Poldo nang bitiwan ito ang kanyang damit. Tumayo ito na hindi tumitingin sa kanyang muka. Narinig ni Buboy ang malakas na hagulgol ng iyak ni Lolo Eloy na nagpupumilit bumangon para lumapit sa kanya. Katulad ng madalas nitong ginagawa kapag sinasaktan siya ng kanyang ama, naalala niyang nakalantad din ang kanyang brasong may sugat. Kaya naman, mabilis siyang tumayo sa sahig bago pa makalapit sa kanya si Lolo Eloy. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Naisip niya na baka sa mutya na nasa kanyang kamay ay maakit ang masasamang nilalang para atakihin siya at madamay ang matanda. Pagpasok niya sa kanyang silid ay saka lang siya napahagulgol ng iyak. Awang-awa siya kay Lolo Eloy na naririnig pa rin niyang umiiyak sa kabilang silid. Hindi nagtagal ay narinig naman niya ang pagtilaok ng mga manok, indikasyong malapit nang sumapit ang umaga. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya nang may sama ng loob sa kanyang ama. Kinabukasan ay napabalikwas ng bangon si Buboy nang maramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mutya. Hinawakan niya ang kanyang sugat sa braso habang magaan ng paa na lumapit siya sa pintuan. Paglabas niya ng kanyang kwarto ay nilapitan niya ang silid ng matanda. Nakita niyang nakahiga ito ng patagilid sa kanya. Kaya naman nilapitan niya ito at ginising.
Lolo? Lolo? Buboy! Buboy, apo ko! Natigilan si Buboy nang makitang wala na ang pamamaga ng mukha ng Lolo Eloy niya. Maging ang mga sugat nito sa katawan ay parang mabilis na gumaling. Inalalayan niya itong bumangon at pinasandal sa dingding. Lo, ano po bang nangyari sa inyo? Nag-alala kasi ako sa iyo, apo. Alam ko na wala kang ibang mapupuntahan. Isa pa, magulo ang isip mo dahil sa mga nangyari. Patawarin mo ako, apo. Pero mahal ka namin ng tatay mo. Para sa akin, totoo kitang apo. Kaya wag mong kalilimutan ang mga sinasabi ko sa iyo. Pero Lo, sino po ang gumamot sa mga sugat nyo? Ang tatay mo mismo, apo. Pinainom niya ako ng apdon na sawa, kaya mabilis na nawala ang pananakit ng sugat ko. Huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga ay bumalik ka sa amin at hindi mo na kami iiwan pa. Niyakap ni Buboy ang matanda dahil sa nagbabantang pagpatak ng mga luha nito. Kaya lang, mabilis siya nitong naitulak at lumikot ang matang hindi tumitingin sa kanyang muka. Bakit po, Lolo? Ha? Ay, hindi. Masakit lang ang katawan ko, apo. Teka, may sugat ka sa braso, ha? Kailangan magamot ka agad yan. Teka, paano ba yan? Ito po ba? Madilim po kasi kagabi. Hindi ko po napansin yung kahoy. Kaya naman po, bumagsak po ako sa lupa. Tumama po itong braso ko sa matulis na kahoy na nakaharang po sa babagsakan ko. Pero ayos na po ako, Lo. Huwag na po kayo mag-alala. Mabilis na itinago ni Buboy ang kanyang braso at napatingin siya sa kabilang direksyon. Sa labas ng bintana ng matanda, nagkatamaan ang kanilang paningin ng babaeng si Aling Susan. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Ganon din ang pag-iinit ng kanyang mutya. Hinabol niya ito para tanungin kung bakit madalas niya itong nakikitang nakatayo sa tapat ng bahay nila. Kaya lang, nakaalis na kagad ito bago pa man siya makalabas ng bahay. Maya-maya pa ay bumalik siya sa silid ng matanda. Lolo, alam niyo po bang may aswang po na bulaw-bulaw sa lugar na ito? Ano ka mo? At mukhang may hinala na po ako kung sino yun, Lolo. Kaya pala nagiinit ang suot kong mutya dahil kanina pa siyang nakatingin sa atin. Pinakikinggan niya po kung ano ang pinag-uusapan natin. Sandali, apo. Hindi kita maintindihan eh. Ang totoo po may mutya po ng ibong kalaw sa aking braso. Kaakibat ang isang misyon ang paghahanap ko po sa mutya ng orasan ng kagubatan para matanggal ang kuko na nakabaon sa akin sugat. Hindi nakapagsalita si Lolo Eloy. Mataman lang itong nakatingin sa kanya habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Naramdaman niya ang pagbukas ng pintuan ng silid ni Mang Poldo, kaya alam niyang nagising na rin ito. Lolo! Lolo! Hindi na po ay nakapagsalita. Ay, pasensya ka na, apo. Hindi ko akalaing ikaw pala nakakuha sa mutya ng ibong kalaw. Alam ko tungkol sa mga aswang na bulaw-bulaw, apo. At ang tirador na nasa leeg mo ay alam kong kakaibang sandata na kayang pumatay ng aswang na bulaw-bulaw. Kaya nitong patayin ang mga asong gubat ng magkakasabay. Kaya ng bala niyan na lumampas sa katawan ng patatamaan nito, at kung may kasunod pa itong nilalang, ay kaya rin itong tumagos sa katawan ng mga yon. Ang kasing laki na disingkong pako ng bala nito ay hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Talaga po? Alam niyo rin ang tungkol sa mutya? Tama po kayo, Lo. Kakaibang sandata po ang tirador. Ibinigay po sa akin to ni Isko. Sinong Isko, apo? Matagal ko nang naririnig ang pangalan niya mula sa iyo. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nakikita. Si Lolo naman Makakalimutin na po yata kayo Anak po ni Aling Susan. Ano ka mo? Anak ni Susan? Abay, kailan pa? Lolo, kapitbahay po natin sila. Hindi niyo po ba alam na anak ni Aling Susan si Isko? Talagang matalino ang nilalang na yon. Paano magkakaroon ng anak si Susan?
Hindi na nga siya nakapag-asawa dahil sa pananakit ng ama mo sa kanya. Niloko siya ni Poldo, hindi ba? Kaya nga galit na galit siya sa'yo. Dahil wala siyang anak, samantalang si Poldo, meron na. Teka, totoo po bang sinasabi niyo, Lolo? Pero sino po si Isko? Matagal ko na po siyang kasama eh. Ang totoo, magkasama lang po kami sa gubat eh. Teka, bakit po kaya nagsinungaling siya sa akin? Malalaman mo rin naman ang katotohanan sa baryong ito. Ang mabuti pa ipagtapat ko na rin sa'yo ang tungkol sa mga elementong naninirahan sa lugar na ito. Si Isko na may-ari ng tirador ay hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi siya isang tao, Apo. Isa siyang engkanto na nagbabantay sa mga ibong kalaw sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Siya mismo ang pumili sa'yo dahil may dahilan siya para ibigay sa'yo ang mutya. Teka, Lo, naguguluhan ako eh. Ano naman pong dahilan? Sa bagay na yan, Apo, siya lang ang makakasagot niyan sa'yo. O di kaya alam niya na rin ang tungkol sa iyong pagkatao, kaya kanya nilapitan. Ano na naman bang pinag-uusapan nyo, ha? Tay, Napatayo sa gulat si Buboy at napatingin siya sa kanyang ama. Nakakunot ang noo nito na may dalang maitim na likido para sa kanyang lolo Eloy. Madalas niyang nakikitang iniinom yun ng matanda. Yun ang apdo ng sawa. Tumabi ka nga. Naaalibadbaran ako kapag nakikita ko yung pagbumuka mo eh. Kaya aga-aga pinapainit mo ang ulo ko. Poldo naman, nagsisimula ka na naman ba? Ewan. Hindi na nga nagsalita si Buboy. Sa halip pinagmasdan na lamang niya ang kanyang ama na dumaan sa kanyang harapan. Bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng kanyang sugat. Dahilan para bumagsak siya sa saig na gawa sa kawayan. Nilapitan kagad siya ni Mang Poldo at nahawakan siya sa braso. Buboy, ano ba nangyayari sa'yo? Tay, ang sakit po ng sugat ko. Ramdam na ramdam ni Buboy ang panginginig sa katawan ni Mang Poldo nang makitang hindi siya mapakali dahil sa sakit. Binuhat siya ng kanyang ama at inihiga sa katre sa katabi ni Lolo Eloy. Hindi niya inaasahan na biglang nawala ang galit nito sa kanya at napalitan ng matinding pag-aalala. Tay, kayo na po muna ang bahala kay Buboy. Kailangan ko pong humanap ng albularyong titingin sa kanya. Sige, Poldo, bilisan mo at baka gabihin ka sa daan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Buboy, ay masaya siyang malaman na nag-aalala rin pala sa kanya si Mang Poldo. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang pagmamahal nito para sa kanya. Alam mo bang, nalaman kong naghanap din sa'yo si Poldo. Ayaw niyang aminin, pero alam ko na mahal ka ng tatay mo. Isa pa, nakita mo ba naging reaksyon ng mukha niya kanina? Lolo, ang buong akala ko po hindi po ako mahalaga sa kanya. Nagkamali po pala ako. Walang mali sa'yo, Apo. Hindi lang niya kagad naisip na hindi niya kayang mawala ka sa kanya. Ang mali lang talaga sa kanya ay ang pagpapakita niya ng kasamaan ng ugali niya sa'yo. Natauhan siya sa mga sinabi mo sa kanya. Masaya kung natanggap ka na niya, Apo. Sana'y ikaw rin. Mapatawad mo na sana ang iyong ama. Gabi na nang makabalik si Mang Poldo. Nakita niyang si Aling Susan ang katabi nitong nakatayo sa labas ng kanilang balkonahe. Nawala na rin ang pananakit ng kanyang sugat, kaya hindi na niya kailangan ang tulong ng lihim niyang kalaban. Nagkatinginan sila ni Lolo Eloy at napansin niyang bumakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Lumapit si Mang Poldo kay Buboy at tinignan ang sugat niya sa braso. Nakarating na ako sa bayan at wala akong nahanap na albularyo. Kaya wala nang ibang pagpipilian. Si Susan lang ang albularyo sa baryo natin. Nilunok ko ang aking pride para lang tignan ang sugat mo, Buboy. Tay, Pasensya ka na kung palagi kitang napapagalitan, ha?
Mali na ikaw ang pagbalingan ko ng galit ko. Dahil wala kang kasalanan sa mga nangyari sa amin ni Susan. Poldo, paano mo nadala si Susan dito? Siya po ang unang lumapit sa akin, Tay. Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Biruin nyo, 11 taon na po nakakalipas. Panahon na siguro para kalimutan ang tungkol sa naging dahilan ng paghihiwalay namin noon. Nakangisi ang babae habang nakatingin kay Buboy. Bumaba ang paningin nito sa sugat niya sa braso, kasabay ng muling pag-iinit ng kanyang mutya. Si Lolo Eloy naman, ang kaagad na nagsalita. Hindi mo siya dapat dinala rito, Poldo. Bakit naman po, Tay? Tinapos na po namin ang galit namin sa isa't isa. Tanggap na po namin na hindi kami para sa isa't isa. Tay, tignan niyo po siya! Mabilis na lumingon si Mang Poldo sa gawin ni Aling Susan at hindi nila akalaing hindi na nito pinatagal ang pagkukunwari. Kaagad itong nagpalit ng anyo bilang isang taong ahas. Tay, isa siyang aswang na bulaw-bulaw! Kasunod ng alulong ng mga asong gubat sa labas ng kanilang bahay. Paatras na humakbang si Mang Poldo at Buboy, habang si Lolo Eloy naman ay hindi na umalis sa kinauupuan nito. Inihandaan ni Buboy ang kanyang terador. Hinila niya yon at kaagad niyang pinatamaan ng bala ang muka ni Aling Susan. Pero naiwasan nito ang bala at sinunggaban ng tuklaw ang kanyang ama. Mabuti na lang at ang braso niya ang iniharang niya sa bibig nito. Dahil sa pagliwanag ng mutya sa kanyang braso, tumilapon ng alimaw sa labas ng kanilang balkonahe. Sinundan niya ito hanggang sa labas. Doon niya nakita ang mga asong gubat na alagad ng aswang na bulaw-bulaw. Mabilis na bumangon ang aswang at muli siyang inatake. Nahagip siya ng paghagupit nito ng buntot sa kanyang katawan. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Buboy! Mag-iingat ka, anak! Sigaw ng kanyang ama habang nakatayo ito sa pintuan. Ito naman ang binalingan ng mga asong gubat, kaya mabilis siyang bumangon para iligtas ang kanyang ama. 3 beses niyang pinakawalan ang bala ng kanyang terador. Isa-isang bumagsak ang mga asong gubat sa lupa. Bumubula ang mga bibig at nagsusuka ng dugo. Lumabas din ang dugo ng mga ito sa tenga at ilong. Kaya naman, malakas na humuni ng masakit sa tenga ang aswang na bulaw-bulaw dahil sa nakitang husay ni Buboy sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay ito naman ang sumugod sa kinatatayuan ni Buboy, na agad din naman niyang naiwasan at pinatamaan niya ito ng kanyang bala ng tirador sa leeg. Pero nakailag ulit ito. Hindi niya inaasahan na gaganti ito, kaya't hindi niya naiwasan ang paglingkis nito sa kanyang katawan. Sabay hagis sa kanya sa kakahuyan. Biglang dumating ang ibong kalaw. Bumaba ito sa lupa at lumapit kay Buboy na parabang inaalalayan siya nitong tumayo. Kasabay ng pagkakaroon nito ng malakas na liwanag. Aray! Pambira namang kamalasan to! Ang sakit ng likod ko! Pero teka, bakit ganun? Palagi na lamang nagpapakita sa akin ang ibon na to sa tuwing napapahamak ako. Hindi pa man siya nakakaalis sa kanyang kinatatayuan, ay sumugod na naman sa kanya ang aswang na bulaw-bulaw. Sa pagkakataon na yon ay umatake na rin ang maraming asong gubat pasugod sa bahay ni na Lolo Eloy. Lumipad ang ibong kalaw sa impapawid at dumapo yon sa kanilang bubong. Mabilis niyang hinila ang goma para asintahin ng bala niya ang muka ng halimaw. Pero sadyang mabilis ang taong ahas. Mabuti na lang nang bigla itong gumanti ng tuklaw sa kanya ay nagawa niyang makaiwas. Muli niyang pinatamaan ng tirador ang katawan ng aswang na bulaw-bulaw at tinamaan ito ng bala sa buntot. Napasigaw ito sa sobrang sakit at gumapang papalayo sa kanya. Nagtago ito sa kakahuyan. Binalingan niya ng tingin ang kanyang ama na nakikipaglaban na rin sa mga asong gubat sa tulong ng ibong kalaw na walang tigil sa pagkakaroon ng nakakapasong liwanag na kayang pumatay sa mga asong gubat. Mga halimaw kayo! Layuan niyo ang tatay ko! Malakas na hinila niya ang goma ng kanyang tirador. Kitang-kita niya
ang bilog na maliwanag na kulay pulang bala nito, saka magkakasunod na pinakawalan niya yon. Bawat bitaw niya ng bala ay isa-isang bumabagsak ang mga asong gubat sa lupa. Tuluyan na ngang nasunog ang mga ito ng liwanag mula sa bala. Anak, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Tay. Teka, si Lolo po. Nasaktan po ba kayo, Lolo Eloy? Napansin niya si Lolo Eloy na nakaupo lang sa upuang bangko nito. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala habang nakatingin sa mga nagkalat na katawan ng asong gubat at sa ibong kalaw na nakadapo naman sa sanga ng bayabas. Ni hindi nito naririnig ang tanong niya. Biglang naramdaman ni Buboy ang pananakit ng kanyang likod. Nakita niya ang aswang na bulaw-bulaw na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Nahawakan nito ang kanyang braso at mabilis siyang kinagat sa brasong may mutya ng ibong kalaw. Pero hindi ito nakatagal at agad na bumagsak sa damuhan. Sinipa niya ito sa sikmura na agad na nagpalukot sa katawan nito. Pero mabilis itong bumangon para itong gutom na halimaw na gustong tikman ang dugo ni Buboy. Huwag mo sasaktan ang apo ko! Wala siyang kasalanan sa naging kasalanan ng kanyang ama sa'yo! Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang ina ni Buboy? Lolo? Si Susan ang pumatay sa iyong ina, Buboy! Tumayo ang aswang na bulaw-bulaw habang nakalatag ang buntot nito sa lupa. Akma na sana itong aatake para patayin si Buboy. Ngunit bigla siyang nagulat sa nakitang pagbabago sa anyo ni Lolo Eloy. Naging isang mabangis na aswang na bulaw-bulaw din ito. Napasigaw si Buboy sa gulat dahil hindi niya akalaing aswang din pala si Lolo Eloy. Naglaban ang dalawa habang ang ibong kalaw ay lumayo sa dalawang aswang na naglalaban. Tila iniwasan itong madamay si Lolo Eloy sa bagsik ng liwanag ng balahibo ng ibong kalaw. Nakita niyang bumagsak ang halimaw na si Aling Susan sa lupa. Sinabayan niya yon ng pagpapatama ng bala ng tirador sa noo nito. Lumampas ang bala sa ulo ng aswang. Umaangil ito na parang asong galit at mabilis na nilamon ng apoy ang buong katawan nito. Nabigo siyang makita ang mutya ng orasan. Bumagsak sa damuhan ang nanghihinang si Lolo Eloy. Mula sa anyo nitong aswang na bulaw-bulaw ay bumalik na ito sa pagiging tao. Lolo! Lolo! Isa po kayong aswang na bulaw-bulaw. Patawarin mo ko, apo. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang katotohanan. Lalo na nang nalaman kong nasa iyo ang mutya ng ibong kalaw. Nang dumating po ako sa bahay, ay naramdaman ko po ang pag-iinit ng aking mutya. Pero hindi ko po naisip na kayo po yun, Lolo. Dahil ang buong akala ko po, si Aling Susan lang po yun. Teka, narinig ko po na siya po ang pumatay sa aking ina. Tama po ba, Lolo? Tama, apo. Kaya dinala kita rito at nagkunwaring may naglagay sa iyo sa pinto. Pero ang totoo, iniligtas kita mula sa galit na si Susan. Ikaw ang anak ni Paula. Pinaniwala ko siyang ampong kita na hindi ka anak ng iyong ama. Paula? Oo, Poldo. Anak siya ni Paula. Anak niyong dalawa. Totoo mong anak si Buboy at hindi siya totoong ampon. Ginawa ko yon para hindi maisip ni Susan na buhay pa ang anak niyo ni Paula. Hindi mo alam na nagkaroon ka ng anak kay Paula. Nang gabing malasing ka at may mangyari sa inyo, sa akin siya lumapit. Kaya lang narinig siya ni Susan. Patawarin niyo akong dalawa. Wala na akong ibang naisip na paraan kung paano ko kayo poprotektahan. Diyos ko, totoong anak pala kita, Buboy. Buboy, patawarin mo ko. Hindi ko alam na anak kita. Ang laki na nagawa kong pagkakamali sa iyo, anak. Hindi ko sinasadya. Ay, ang saya-saya ko po. Totoo niyo po pala akong anak. Nagyakap ang dalawa na may luha sa mga mata, habang si Lolo Poldo naman ay naluluha na rin dahil nagtagumpay siya sa pagprotekta sa apo.
Maya-maya pa ay bumaba ang ibong kalaw sa lupa sa mismong tabi ni Lolo Eloy. Nagulat pa si Buboy nang biglang lumiwanag ang kanyang mutya. Kasabay ng pagliwanag ng ibong kalaw, nagsatao ito at si Isko ang nakita niyang nakatayo sa tabi ng matanda. Ikaw? Pasensya ka na, tol, ha? Lahat kami nagsinungaling sa'yo para iligtas ka. Alam kong mali ang ginawa ko, pero desperado na akong mahanap ang mutya ng orasan. Ngayong nalantad na ang totoo kong pagkatao, panahon na siguro para ibalik ang nakuha kong mutya ng orasan. Ano, Lolo? Kung ganun, kayo po nakakuha sa mutyang gabay ng mutya ng ibong kalaw? Tumango ang matanda at iniabot sa kanya ang kulay itim na batong nasa bulsa nito. Nang hawakan niya ang bato, ay kusang lumabas ang kuko ng ibong kalaw sa kanyang braso. Dumikit yun sa mutya ng orasan. Naiwan ng marka ng sugat at bigla siyang nakaramdam ng panghihina sa pagkawala ng mutyang nasa katawan niya. Ibinigay niya yon kay Isko. Ngayong naibalik na ang balanse ng kagubatan, Isko. Patawarin mo ko kung pati ikaw ay nadamay sa pagprotekta ko sa apo ko. Matatalo ko lang ang bulaw-bulaw kapag nakuha ko ang mutya ng orasan, pati na ang pagtatago sa tunay kong pagkatao. Paano na po kayo ngayong wala na ang mutya ng orasan sa inyo? Tuwing sasapit po ang gabi, ay magiging aswang na bulaw-bulaw po kayo. Kami na po ang bahala sa inyo, Tay. Panahon na po na kami naman ang magprotekta sa inyo. Aalagaan ka po namin ni Buboy, Tay. At sa'yo, Isko, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa aking anak at sa pamilya namin. Napaluwa si Lolo Eloy sa sinabi ng anak, habang si Buboy naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Iniabot ni Buboy ang sandata sa kaibigan niyang si Isko para ibalik ang armas nito. Bilang pasasalamat, niyakap siya nito ng maigpit at kagad na umalis. Nagsaan yung kalaw na ito, lumipad sa impapawid. Dala ang nakuha ni Buboy na mutya ng ibong kalaw. Naibalik na ito sa tunay na may-ari. Magmula ng gabing yon, nagkaroon na ng katahimikan ang buong baryo. Walang nakakaalam sa mga totoong nangyari. Hindi na rin nanguhuli ng ibon si Buboy at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Naging masaya sila sa piling ng bulaw-bulaw niyang lolo. Muling narinig sa kabundukan ang masiglang paghuni ng ibong kalaw sa tuwing sumasapit ang tanghali. Mistulang naging tunog ito ng bagong pag-asa para sa baryo at muling pagkakabuklod-buklod ng kanilang pamilya na may nag-uumapaw na pagmamahal sa isa't isa.